Bigla akong nabuhay muli pabalik noong dekada 70. Hindi lang ang magandang balo sa baryo ang nanliligaw sa akin. Kahit ang anak na babae ni Sun Zishu na maputi at maganda. Gusto ring pakasalan ako. Mas nakakagulat pa. Mayroon pa akong isang system na pwedeng mag-draw ng walang limitasyon. Ang premyo ngayon ay 1,000 kilo ng sariwang manok na hita. 1-0 set ng mock exam para sa Mercedes-Benz E-Class. 1-0,000 pesos na premium na merienda. Pagpalain tayo ng langit. Diyos ko, tulungan mo ako. Sana manalo ako ng hita ng manok. Sa panahong ito ng gutom at lamig, hiling ko na ang premyo ay malaking hita ng manok. Hindi talaga ako pinabayaan ng sistema. Mabilis, 1,000 hita ng manok ang bumagsak mula sa langit. Pero nang makita ako ng kuya na kinakain ang hita ng manok, nagulat siya ng husto. Akala niya ay ninakaw ko ang manok ng production team. Pinaliwanag ko ng matagal. Kaya naniwala si kuya na galing sa bayan ang hita ng manok. Ngayon, hindi na kami nag-aalala sa pagkain at inumin. Pero malamig pa rin ang katawan ko. Sinubukan kong muling iwagayway ang kamay para simulan ang sistema. Hindi ko inasahan na bibigyan ako nito ng isang spaceship. Binabati kita, host, nakakuha ka ng spaceship. Ha, aakyat ako sa langit. Buti na lang ay maaasahan pa rin ang sistema. Agad akong nanalo ng 100 pirasong mainit na military coat. Pagkatapos, ibinigay ko ang mga military coat sa mga taong ito. Palaging inaalagaan ng kuya at ate ko. Yung malaking army coat na ito ay isang bihirang bagay noong panahon na iyon. Kahit may pera, hindi pa rin madali itong mabili. Kaya't nagbigay pa ako ng isa kay Xiuxiu, hindi pwedeng ganito. Sobrang bihira nito. Ayoko nito. Kung ibibigay ko sa'yo, kunin mo na lang. Tingnan mo, bagay na bagay ito, salamat. Gusto ko. Napaluha si Xiuxiu sa emosyon. Nagbigay pa ng sarili niyang unang halik. Sa kalawakan. Ngunit hindi nagtagal ang magandang tanawin. Mabilis na napansin ako ng mga bulisa na yon. Tinawanan nila ako sa harap ko, sinabing isa akong tanga. Ang araw ay sumisikat mula sa kanluran. Maging ang mga tanga ay natutong magtanim. Hey, hindi ba't nakakagulat? Talaga naman. Parang palakas sa kalsada na nagkukulay kamay na parang jeepney. Agad na tumayo ang kuya ko para protektahan ako. Hinampas niya ang mga masasamang tao sa baryo na umalis sa aming lupa. Pero imbes na matakot, nilapitan pa nila ang aming lupa na isang pangunahing lupa. Sobrang walang hiya nila. Gusto nilang agawin. Hindi na nakapagpigil ang kuya ko. Gusto niyang makipaglaban sa mga masasamang tao. Pero sa isang iglap, tinulak siya ng mga masasama. Ako ay hindi nag-aatubili at walang sinabi. Hawak ang asarol, sumugod siya. Nagsawa ka na ba sa buhay? Wang Defa, naghahanap ka ba ng kamatayan? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Huminto kayo, may pinatay. Nag-away na kayo. Mabilis. Dumating dito si Wang Fugi, ang kapitan ng production team. Ngunit ang mga salarin ang naunang nagreklamo. At sinabing ako ang nanakit at ng api. Si Wang Fugi ay halatang kasabwat ng mga bandido sa nayon. Binilinan niya ang kuya ko ng 2 pagpipilian. Ipapadala niya ako sa bilangguan. O ang lupa na ito ay mapupunta kay Wang Defa. Nakakunot ang noo ang kuya ko. Walang magawa. Sa kabutihang palad, naisip ko agad. Sinimulan kong hikayatin ang mga tao na tumulong. Kapitan, sinabi mo kanina na ako ay nanakit at nanggahasik. Pero tingnan mo itong Wang Defa, Wang Dogsheng. Hindi naman kulang ang braso o binti. Hindi ba't buhay na buhay siya? Tama naman, di ba? Mga kababayan, pakinggan niyo naman ang aking panig. Kanina, sinakop ni Wang Defa at Wang Gaosheng ang lupa namin. Kaya pinabawi ko ito. Kung kaya nilang sakupin ang lupang ito ngayon, kaya rin nilang sakupin ang lupang iyon bukas. Isang araw, sigurado iyon. Pipilitin nilang sakupin hanggang sa ulo ng lahat. Hindi ba kayo sang-ayon? Tama, dahil sa aking paghikayat. Biglang naging masigasig ang lahat. Walang magawa. Si Wang Fugi ay ginamit lang ang production target para pigilan ako. Agad akong nagmalaki. Sa loob lang ng isang araw, makakamit ko na ang target ng production team para sa 1 taon. Pinagtawanan ako ni Wang Fugi na hindi lang ako isang tanga, kundi isa ring baliw. Masaya ang mga buli na umalis. Naghihintay na makakita ng katawa-tawa. Nang gabi, muli akong pumunta sa harap ng sistema. Hindi ko inasahan. Agad akong binigyan ng sistema ng isang kuanyin na jade bottle. Siyempre, ito ay isang kayamanan. Kailangan ng itong ay angat ng dahan-dahan. Ang mga pananim sa lupa. Nagsimulang lumaki ng napakabilis na kitang-kita ng mata. Napakakamangha nito. Kinabukasan, namangha ang mga tulisan sa mga kalabasa sa bukid. Lubos silang nabigla. Ang mga taga-baryo ay nagtatanim buong buhay nila. Hindi pa nila nakita ang ganito kalaking kalabasa. Hindi posible, talagang hindi posible. Hindi ito makatwiran. Lahat ng bagay ay dapat may siyensya at katwiran. Ang ganitong pananim ay isang agham. Liwanag, pataba, kahalumigmigan ng lupa, pesting control. Dinala ko ang mga larawang iyon.
Sapat na ito para sa inyo na pag-aralan ng 3 hanggang 5 taon. Hindi ko inasahan na ang aking masigasig na talumpati ay makakakuha ng pansin ng maliit na balo sa baryo. Sino ba ang binata na iyon? Napakalinaw ng kanyang paliwanag sa teknolohiya ng produksyon. Baka galing siya sa bayan bilang isang kabataang intelektual. Siya ang si Erleng Zi, kapatid ni Wang Tiezhu. Naging baliw siya sa mahabang panahon. Bigla na lang nagising siya. Hindi ba't nakakagulat? Siya pala iyon. Kapag tiningnan mong mabuti, mukha siyang malinaw. Nagmumula ang pagnanasa sa kanyang puso. Baka naman nai-inlove siya sa tanga. Magkaiba sila ng henerasyon. Sino bang nagpasya na umalis ang kanyang asawa ng maaga? Napakabata pa niya para maging balo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, hindi mo rin kakayanin. Ay naku, huwag kang magbula. Kagabi, sa gitna ng gabi, naghahanda na akong muling patakbuhin ang raffle machine. Bigla na lang may mabilis na kumatok sa pinto. At ang pumasok ay ang magandang balo. Tita, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Wala namang masyadong bagay. Tungkol lang ito sa lupa sa ilalim ng bahay namin. Hindi tumutubo ang mga pananim buong taon. Talagang mahirap ang buhay. Kaya walang ginagawa. Kaya sinabihan ko ng matiisin ang batang balo tungkol dito. Kung ang lupa ay hindi tumutubo ng pananim taon-taon. Marahil dahil masyadong tuyo ang lupa. Kailangang madalas itong diligan. Dapat regular na palambutin ang lupa. Gusto mo bang tulungan si Tia? Huli na ang pagpunta. Hindi naman tayo magmamadali sa pagtatanim, gawin na lang natin bukas. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ba't napagkasunduan na natin? Anong napagkasunduan? Siyempre, sasama ka sa akin pabalik. Hindi ba katulad mo ng mga lalaking iyon, na ayaw sa akin dahil balo ako? Kahit sa ganitong simpleng gawain ay ayaw tumulong. Ano ka pa bang huwarang manggagawa? Sige na nga. Sasamahan kita. Walang magagawa, hindi matanggihan ang kabaitan. Kailangan ko na lang pilitin ang sarili. Sumama kay maliit na balo papunta sa bahay niya. Tay, ano ang address niyo? Hoy, tanga. Umupo ka muna, magpahinga. Magpahinga pa. Umupo ka muna, magpahinga. Ako. Ito ang sariling gawa kong kamote na inihurnong. Tikman mo nga. Ay, araw-araw mas lalo pang nakakalungkot. Yung mga amoy na lalaki sa baryo natin. Walang pakialam, nagpapakita sa harap ko. Yung mga balo rin nagsasalita sa likod ko. Ngayon, umiwas na sila sa akin. Akala nila ako'y parang salot. Nay, wag mo masyadong dalhin sa puso mo, auntie. Walang ganitong intensyon ang mga tao. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan, okay? Gusto ko lang ng isang lalaki. Isang lalaking makakatulong sa araw-araw namin. Matutulungan mo ba ako? Akala ko pa naman, sa gabi pa ako tatawagin. Pero ang balak pala ay ganito. Hindi ako pwedeng gumawa ng bagay na masasaktan si Xiuxiu. Hey! Ay naku, kayo. Hindi ba't pinapahirapan niyo ako? Baka mas mabuti pang umuwi na ako. Tumigil ka dyan. Tanga. Sinasabi mo bang totoo, talagang hindi mo ako pinapansin mula sa puso? Tama ba? Tita, nagkakamali kayo sa akin. Hindi ko iyon ibig sabihin. Bukas ng umaga, kailangan ko pang umakyat sa bundok para mangaso. Sinabi sa akin ng matandang tagapangulo na ako ang mamumuno sa grupo. Talaga. Huwag mo akong lokohin. Naku, paano ko naman magagawa iyon? Paano kita lolokohin? Sige, samahan mo pa ako uminom ng isa pang baso. Isang baso lang ako. Ako, matapang ako. Sa mga nakaraang taon, ako lang mag-isa, walang direksyon. Anumang paghihirap, kinukulong ko na lang sa dibdib ko. Lalo na ngayong taglamig. Yung unan ko ang lamig, parang yelo. Ikaw ay mabuting tao, tanga. Hindi katulad nila na mapagsamantala. Nananakit sa akin na isang balo. Ay, naku. Tia,
Hinomo mo na. Isang higop, isang tiya. Ganun ba ako katanda? Mas matanda lang naman siya ng 7, 8 taon sa'yo. Pwede ko bang tawaging ate? Ate How, halika. Ate How, tutulungan kitang umupo. Dahan-dahan lang, ha? Ako na muna uwi. Huwag kang umalis. Tanga. Huwag kang umalis. Pakiusap, manatili ka. Ako lang mag-isa. Napakalungkot ko. Boss. Ay. Boss, bakit? Bakit mo kailangang iwanan ako mag-isa? Isa rin siyang isang mapait na babae. Anong kasalanan niya? Bawasan mo ng bahagya. Walang problema. Sa taglamig tulad nito, ito ang pinakamasarap na panahon para sa wild game sa bundok. Baka makakita tayo ng manok sa bundok o kuneho. Sa gabi, makakain na tayo ng karne. Huwag mong akalaing hindi tayo nakakuha. Ngayon, naliligaw tayo sa bundok. Ay, Xiuxiu. Mag-ingat tayo, ha? Nandyan pa ang mga matatanda sa likod. Ano nang ikinabahala? Kahit nakapikit ako, kaya kong maglakad sa gubat na iyon. Ay, Wang Ze. May butas ng kuneho ba dyan? Ay, Xiuxiu, mag-ingat ka. Naku, nabistuhan natin ang malaking hayop sa bundok. Yung itim na bagay na yon, ano yon? Mas malaki pa sa baka. Tapos, malaking baboy ramo na yon. Yung bagay na yon, kahit ang itim na paniki, takot pa rin. Magmadali na tayo. Hindi tayo tatakbo, hindi tayo makakatakbo sa kanya. At kapag nagwala ang baboy, lahat ng baryo ay masasagasaan. Anong gagawin natin? Shoo! Huwag kang matakot, nandito ako. Lumayo ka na. Huwag kang pumunta, bumalik ka, bumalik ka. Oh. Ah. Tapos na. Nanginig ako sa takot kanina. Nandito ako, walang problema. Ah. Tiyu. Ay, parang nagmamay-ari ba? Tatay. Ito. Ganito kalaki ah. Bobo. Ikaw ba ang pumatay sa baboy ramo na ito? Tatay, hindi mo ba nakita kanina? Si Wang Zeng ay sobrang tapang. Ganun lang, isang tinidor lang. Napabagsak na ang baboy ramo, ayos yan. Ayos, ikalawang tanga, malaking utang na loob ulit. Gusto nating buhatin pababa ng bundok itong baboy ramo. Sa paglalakbay na ito, sobrang dami ng ating makukuha. Ha 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 ha. Ahahaha ahahaha. Hahaha. Dali, sumunod kayo, dali. Dumating na si Erlengzi. O mga kababayan. Ang galing ni Erlengzi. Marunong magtanim at mangaso pa. Hindi ko alam kung nagnakaw siya ng asawa. Ang panganay kong babae ay swak na swak sa kanya, ay naku. Bumalik na, Shitu Erya, dali ka. Tara na. Halika, Shitu Erya, lumapit ka. Tawagin mo ang inyong mga magulang. Mamaya, mamimigay tayo ng baboy ramo sa lahat sa barangay. Ayos lang.
Wang Zhao, hindi mo na kailangang ganyan. Ayon sa mga patakaran ng nayon, ang sinumang nakakuha ng hayop ay siya ring may-ari nito. Walang problema, ang isang iyon ay ilang daang kilo. Hindi naman namin kayang ubusin yan. Lalo na't sinabi ko na dati, na dapat lahat ng pamilya ay makakain ng karne. Para lahat ng kababayan ay magkaroon ng magandang buhay. Ayos, 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 ngayon malaki na ang pananaw mo, ah. Hahaha. Dapat lang, hahaha. Iyan. Ay naku. Salamat, walang anuman. Hahaha, kuya at ate, kuya. Hahaha, hawakan mo ng maayos yung dala ko, ah. Hahaha. Sige, 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 sige. Ano ang tawag dito? Salamat, tiyo. Ay. Ano ang tawag? Salamat, tiyuhin. Haha. Sobrang bait mo. Alam niyong lahat kung ano ang tawag dito. Bakit hindi ko alam, haha? Haha, tanungin kita. Anong pangalan mo? Ako si Wang Gaudan. Ano pangalan ng tatay mo? Si tatay ko ay si Wang Yuking. Sige na, ako ang iyong ikalawang lolo. Hahaha, halika. Bibigyan ka ng ikalawang lolo ng karne. Salamat, ikalawang tito. Sige na, punta ka na. Huwag mo itong mawala ha. Nandito na. Halika, halika, halika. Haha, lahat tayo nandito, nandito. Nandito, nandito, haha. Baka pwede tayong makisaya. Pwede rin tayong magluto ng mga laman loob ng baboy. Parang nababaliw ka na. Si Wang Eleng ba ay magbibigay sa atin ng karne? May naisip akong paraan. Ulat. Dagdagan mo pa. Sa wakas, may karne na tayong makakain. Ang wild boar na nahuli ngayon ay talagang malaki. Sobrang laki nito. Ilang daang kilo ito. Halika. Bakit kayo nandito? May mukha pa kayong magpakita. May mukha pa silang bumalik para sa karne ng baboy. Anong ginagawa mo? Ito ay mga kababayan ko sa baryo. Huwag niyo naman akong ganito. Iyan ang walang hiya, bit-bit mo pa. Bakit siya ang huliin? Salamat, salamat. May nang-aagaw ng karne ah. Anong nang-aagaw ng karne? Sino ang may karne? May karne na. Nagsimula ng agawan ng karne. Hindi ako. Inuugnay mo sa akin ang kasalanan. Tingnan mo kung ano ang hawak mo. Sinasabi mong walang katotohanan. Sinasabi mong walang katotohanan. Bakit ka nakatayo pa dyan? Huwag na tayong mag-away. Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na. Saktan mo siya, huwag na, huwag na. Akala ko cute kang babae. Pero ang mga malalaking mata mo, marunong pala magloko. Tawagin mo itong karma para sa masasama. Haha. Tito, hindi ko talaga matiis ang ganito. Wang gago ka. Putang ina niya. Pati buong baryo ang harapan. Pinahiya niya tayo. Nga, kahit papaano, tayo ay mga kilalang tao dito. Bakit ba niya, si Wang Erlengsi, kami nilalait ng ganito? Kayo naman, hindi naman kayo gaanong kakayahan. Pero ang sama ng ugali nyo. 4 na tito. Hindi mo alam eh. Ang kapatid kong si Erlengsi, ang yabang niya ngayon sa baryo. Pagkalipas ng ilang taon, baka pati ikaw na ang kapitan ng grupo. Hindi na niya pansinin. Nga, medyo kakaiba nga ang batang iyon. Simula nang magising siya, parang nagbago na siya ng todo. Kung palalaking ganito siya, wala na siyang pag-asa sa buhay. Ano nang gagawin natin? Sa tingin ko, mas mabuti pang puntahan natin siya sa gabi. At gawin natin. Yeh! Binabati kita, nakatanggap ka ng 100 kahon ng instant noodles. Sandali lang, ibigay mo sa akin ang 79 kahon doon. Ilalagay lang sa sistema, 1 kahon na sapat na. Sa panahon ng taggutom, talagang maganda ang instant noodles, ang sarap.
Oy. Nakita niyo ba kanina? Si Wang Er, parang baliw, ay palaging nagsasalita sa baso ng tubig. Biglang may lumitaw na isang kahon sa lupa. Baka ito na yung sinasabi nilang yaman na nakatago. Kaya pala kamakailan lang ay ang bilis niyang tumibay. Nakatago pala sa bahay ang kayamanan. Santo! Sa kanilang bukirin, isang gabi lang ay punong-puno na ng pananim. At bawat isa ay sobrang laki. Siguradong ito ay dahil sa kayamanan. Dahil sa swerte ng yaman na ito na dumating sa atin. Hehe! Bilisan! Huwag na huwag hayaan na makita ng batang iyon. Bilisan! Ate, bilisan mo at tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Tibod ng tubig. Nasaan ang tibod ng tubig na gamit ko sa raffle? Babala. Nawawala ang koneksyon sa pagitan ng sistema at ng host. Nawawala ang sinkronisasyon. Sige na lang. Ito ang unang beses na binigyan ako ng babala ng sistema. Emergency na misyon. Kailangang matapos ng host bago ang raffle mamayang gabi. Mahanap muli ang medium. Sa panahon na ito, hindi dapat ipaalam sa sinuman ang tungkol sa pagkakaroon ng sistema. Ano? Paano kung hindi ko mahanap? Kung mabigo ang misyon, ang host ay direktang mabubura. Anong burahin? Ayos, ngayon ay nagkaproblema na ako. Ang oras ng bawat raffle ng sistema ay tuwing 9:00 ng gabi. Ngayon ay umaga pa lang. Ibig sabihin, wala na akong 12 oras. Kung hindi ko ito mahahanap, Huang Zhang. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umasa lang na mamatay. Ano? Nawala ang timba ng tubig. Hala! Gaano ba kalaki ang problema? Pumunta ka sa bakuran at tingnan kung may angkop doon. Kung meron, kunin mo na. Kuya, yung timba na yun talaga ang mahalaga sa akin. Ay naku, hindi mo naiintindihan. Hindi ito ordinaryong timba. May nakatali na manipis sa ibabaw nito. Pasensya na, muntik ko nang masabi. Kapag bumagsak ang misyon, hindi ito biro. Hi! Si Wang Zeng kaya ang gumawa niyan, si Wang Fugi at ang iba. Noong nakaraang gabi, nung nagigising ako, nakita ko silang tatlo na tahimik na papunta sa bahay mo. Hindi pwedeng mali. Siguradong sila ang may gawa niyan. Bukas na ang pinto ng sesame. 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 Bakit mo ako tinulak? Anong ginagawa mo para kang nagbubukas ng sesame? Hindi alam kung banyaga o lokal. Kahit may mga diwata man, matatakot ka rin siguro. Sige na nga. Huwag na kayong magulo dito. Isip-isip buong gabi pero hindi maintindihan. Para sa akin, kailangan pa nating mag-isip ng paraan. Mula sa mga gamit ni Wang Erlengzi, tuklasin ang sikreto ng palayok ng kayamanan. Siyempre, kayo ang may gawa nitong kalokohan. Akin to.
Paano ka nakarating dito? Huwag nang magpaligoy-ligoy, ibalik mo na ang kutsilyo sa akin. Kung hindi, papakawalan ko kayo. Sino nang kinukulit? Akala mo matatakot ako. Tumigil ka. Walang sinuman ang pwedeng lumapit. Si Wang Er, ang tanga. Astig ka talaga, bata. Itong kayamanan na ito ay nananatiling nakatago. Ngayon, o sabihin mo ang lihim ng paminggalan ng yaman. Sabay tayong yumaman. O maghihiwalay tayo ng walang kasiguruhan. Sino man sa atin ay hindi makakabuti. Lolo, anong sinasabi nila? Ano yung paminggalan ng yaman? Ito. Kung alam mo ang katotohanan, agad mong sabihin ng malinaw. Kung hindi, papahirapan ka namin. Ha? Tama. At iba pa. Wenzeng, ano ba talaga ang problema mo? Hindi ba naparusahan na si Wang Fugi at ang iba pa? Simula hapon, parang wala kang isip. Isang sirang timba lang naman yan. Bibili ako ng bago para sa'yo, ayos ba? CJ! Hindi mo maiintindihan. Yung plaster na iyon, sa totoo lang siya ay. Siuxiu. Kung sakaling wala na ako balang araw, dapat ay mag-ingat ka. Kung may oras ka, bakit mo sinasabi yan ng ganun lang? Parang nag-aayos ng mga huling bagay. Sasabihin ko sa'yo, sa buhay na ito, susundan kita ng tapat. Kahit na kailangan kong iwan ang mundong ito. Hindi ko siya pwedeng sabihan ng mga ito. Napakabagsik noon sa kanya. Huwag kang mag-alala, Siuxiu, ayos lang ako. Baka gusto mong lumabas muna. Gusto ko lang mag-isa at magpahinga. Kung ganun, uminom ka ng mainit na tubig. Halos isang araw na akong hindi kumain at uminom. Binabati kita, matagumpay na nahanap ng host ang medium. Nakatanggap na ang sistema. Akala ko dati, basta may tubig na lalagyan, pwede nang makuha ang media. Akala ko nagkamali ako tungkol sa sistema. Mabuti, nakatulong ka na naman sa akin, kuya. Haha, haha, haha. Bakit biglaan naman? Ayos na ako, tuluyan na akong gumaling. Ngayon, sobrang ginhawa na ako, talaga. Haha. Kain ka na, uminom ka na, matulog ka na ng maaga. Bukas pa tayong pupunta sa bayan para magbenta sa palengke. Walang problema. Hoy, boss. Magkano per kilo ang celery? Magsaya kayo dyan sa mga siopao ninyo. Pinapagawa ni tatay na ibenta natin ang natirang baboy ramo at mga wild na hayop para makakuha tayo ng magandang presyo. Pag natapos na ito, kung may oras pa, sasama ako sa'yo maglibot. Nagugutom na ako. Bibilhan kita ng ilang siopao. Tita magkano ang siopao? Ang karne, 13 sentimos. Ang gulay, 15 sentimos bawat isa. Pwede kahit walang ration coupon. Sige, bigyan mo ako ng malaking siopao na 3 sentimos. Sige po. Amoy pa lang, masarap na. Oy, kunin mo na ng maayos. Sige, ayan, ayan. Ikaw ba ang asawa mo? Mukhang maganda yung batang lalaki. Kitang-kita na mahal niya ang asawa niya. Malapit na siyang maging asawa ko. Hoy, may tanong ako sa'yo. Nagtitinda ka ba ng mga panindang pang-ani?
Yung tindahan ko maliit lang, maliit ang kita. Hindi mo kailangan ng pampasabog. Kailangan ninyong pumunta sa bayan ng county. Sa tabi ng malaking pinto ng bayan doon mataas ang presyo. Sige, naiintindihan ko na. Salamat, boss at tita. Walang anuman. Oh, CJ. Hihi. Heto. Pagod ka na ngayon, kain ka muna. Kainin habang naglalakad. Kakatapos ko lang magtanong tungkol sa magandang lugar para mangolekta ng mga paninda. Sige, tara. Pagdating dito na. Ay, anong gagawin natin? Papasok para maghanap ng tao. Tingnan mo. Dahil negosyo ito, hindi tayo pwedeng magpakita ng hayagan. Ano ang gagawin mo? Maniwala ka sa akin, gagamit tayo ng shortcut. Sinabi kong pumunta ka sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap. Bakit pa ulit-ulit pa rin itong mga manok, pato, isda at karne? Boss, ngayon ay taglamig na matindi. Kulang ang mga produkto mula sa bundok sa palengke. Saan ko pa ba hahanapin para sa'yo? May espesyal na utos ang mga leader ng lalawigan. Kailangang alagaan natin ng mabuti ang mga negosyanteng ito na nag-invest. Maraming tao na ang nakapunta na sa iba't ibang lugar, wala nang hindi nakita. Nais nilang kumain ng mga delikasi mula sa bundok at dagat. Sabi nga, mahirap gumawa ng masarap na pagkain kung walang sangkap. Baka magluto tayo ng signature dish para mapaligaya ang mga yaman na ito. Wala kang alam. Bless you. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi tayo makapagpasaya sa pagkain ngayon, huwag mong asahan na kakain tayo ng maayos. Lahat ng malaki at maliit na hotel sa bayan ay kailangang magsara. Ha, hindi naman siguro ganun. Ito. Hoy, boss. May isang mag-asawa na dumating. Sabi nila na magbebenta sila ng mountain produce. Makikipagkita tayo o hindi? Kuya, pakiimbita mo na sila. Sige po, ayusin na natin. Hala, tulungan kita mag-ayos. Tara na, tara. Sabi nila, yung pumupunta sa malaking hotel sa bayan, ay mga kilalang tao. Sabi mo ba papansin nila tayo ng mga simpleng tao? Huwag kang mag-alala. Sa mundo ngayon, sigurado akong nanay ko yon. Hala! Kuya! Uy, kumusta? Kayo ba ay nagbebenta ng mga mountain goods? Ako ang may-ari nitong malaking hotel sa bayan na ito. Ang apelyido ko ay Son, tawag nyo na lang sa akin Old Son. Kumusta, Boss Son? Tumingin, ano ang mga magagandang produkto na dala ninyo ngayon? Yung mga dala namin ay nasa labas. Tama. Kung mga kabute o mga murang produkto. Ayaw natin yan. Mga usa, mga pugo, mga ligaw na kuneho. At may 100 kilo ng karne ng baboy ramo. Napakabuti, talagang malaking tulong kayo. Ang mga produkto ninyo, kukunin ko lahat. At sa 1.5 beses ng presyo sa merkado. Dito ako. Walang problema, sabay tayong magbayad at maghatid. Huwag mong pabagsakin ang kargamento. Kuya Wang Zeng, napaka-timing ng kargamentong ito. Napaka-importante nito. Maaari kong sabihin na parang iniligtas mo kami. Bossy, sobra ang iyong papuri. Salamat sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong pagiging bukas palad, umunlad kami ng husto. Ha. Nahihiya ako. Kakabago lang na pag-usapan ito. 275 pesos, ikaw na ang bahala. Hindi mo na kailangang mag-alala, aasikasuhin ko ito. Ha, pare, diretsahan ka talaga. Kung may ganitong magandang gamit ulit, tandaan mo, ako ang unang padalhan mo. Siyempre naman. Ha. Niti. Esan. Sige, pumunta ka sa kusina at tulungan silang magbaba ng mga kargamento. CJ. Bossy, mayroon pa akong isang malaking kargamento dito. Titingnan ko kung interesado ka. Oh, anong magandang kargamento ang sinasabi mo? Una, 200 piraso. 200 piraso.
Sige, bawat hita ng manok, ito ang ibibigay ko sa iyo. Deal. Sandali ka lang. Kukunin ko ang pera sa account. Sige, hahanap ako ng tao para dalhin ang mga kalakal. CJ. Sistema, kunin mo muna ang 200 kilo ng advance. Tapos na ang pagkuha. Pakisuri, host. Ang sistema na ito ay talagang kahanga-hanga para sa negosyo. Nakakatipid pa sa warehouse. Baldeng kuya ah. Ha ha ha. Dumating na ang padala. Ang bilis naman ng delivery. Tapos na ang lahat ng delivery. Tara, inspeksyonin na, haha. Oh. Uy, sobrang sariwa nito. Hahaha, pati ako hindi makakuha ng ganitong magandang produkto. Pag kumilos siya, 200 kilo agad. Gaano katibay ng relasyon ito? Baka naman itong batang ito ay... Kapatid. Sana'y magtulungan tayo sa hinaharap. Kung sakaling kailanganin mo ako sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magsabi. Napakabait mo, Haije. Sobrang bait mo. Naway magtagumpay ang iyong negosyo. Mabunga ang negosyo. Salamat. Isang bag bawat isa, dahan-dahan lang. Ah, kuya. Sige, magpatuloy ka muna. Sige, paalam. Ah, sige. Ah. Ay naku. Wang Zeng. Hey, Xiaxu. Tingnan mo, bilis. Magkano na ang kinita natin ngayon? Hindi ba 275 yun? Bakit nadagdagan ng 400? Kagabi nakipag-usap na naman ako kay Boss Son tungkol sa isang negosyo. Yung nadagdag ay ang kanyang paunang bayad. Wang Zeng, hindi mo akalain na magaling kang magnegosyo. Xiuxue, itong pera na ito, ano ang gagawin mo? Ipag-iingat mo muna para sa akin. Itatabi ko para sa pagpapakasal ko. Magpapakasal pa rin ako. Nasaan ang asawa? Nasa malayo sa langit. Nasa harap lang ng mata. Kahit umuulan, hindi pa rin umuuwi. Kaya hindi nakapagtataka na sinasabi nila na ikaw ay tanga. Gusto mong mapatay ako sa galit. Ha. Ah, si Ate Xiao ang pinakamabuti sa akin. Pakakasalan ko si Ate Xiao bilang asawa, haha. Haha. Kapag gumaling ka na, ako naman ang magiging asawa mo, haha. May asawa na. Haha, may asawa na. Haha, tumbasan natin, hahaha. Tumbasan natin, hahaha. Ha. Aba, naaalala pa pala ng matigas ang ulo na to. Sino ang asawa mo? Walang hiya. Ay. Asawa. Hintayin mo ako, asawa. Haha. Asawa, hintayin mo ako. Hindi ba siya si Wang Zong? Bakit siya pumunta sa malaking hotel sa bayan natin? Tao, nung lumabas yung batang yun, may dala siyang malaking piraso ng pera. Tara, tingnan natin. Sabi na natin, hindi ako basta-basta tao. Huwag mong subukan ang mga pangakong pabulong para mapaniwala ako. Kailangan munang magpakilala sa tatay ko, at saka magpakasal ng legal. Paano kung ayaw ng tatay ko, may lakas ba siyang harapin? Siyempre, alam mo namang paborito ako ng tatay ko. Siguradong papayag siya. CJ, susunod ako sa'yo. Tiyak na ipagmamalaki kita at ikakasal kita ng maganda. Huminto ka. Ay. Ikaw si Son Godong. Ah. Kilalang kilala mo si Wenze. Ah. Siyempre kilala. Noong nasa County No isa high school ako, madalas niya akong sinuntok. Easy, ano ba ang balak mo dala ang mga ganyang mga tulisan? Alainan. Ano ba ang gusto naming gawin? Nakasalalay na sa inyo kung makikipagtulungan kayo. Kung may alam ka, ibigay mo na agad ang pera.
Tanging kayamanan lang ba ang inaagaw natin? Tingnan mo yung babae, ang ganda niya. Haha. Naririnig mo ba? Hurry up. Sasabihin ko na sa'yo. Yung mga kapatid ko walang pakialam sa paraan. Walang palampas. Hi. Paano kung hindi ko narinig? Hanap ka ba ng gulo, gago ka? Ganito pa lang, ginagaya mo na ang panloloob sa iba. Sige, isipin mo na lang na matapang ka. Tawagin ko ang tatay ko para kausapin ka. Sino tatay mo? Sabihin mo, gusto kong marinig, hahaha. Ang tatay ko ay si Sundahay, may-ari ng malaking hotel sa bayan. Kinakilala siya ng mga pulis at mga kriminal, nire-respeto siya ng pantay. Ang pangunahing may-ari ng hotel sa bayan ay... Sige, hintayin kita dito. Patawag mo ang iyong tatay dito. Hintayin mo. Sinong ulol ang may lakas loob na saktan ang anak ko? Ngayong araw, papalayasin ko siya sa balat. Tatay, siya ang umatake sa akin. Mga kaibigan, sige, labanan na natin. Gusto ko ang isang paa niya. Nanay, bakit mo ako sinaktan? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Talagang nagulo ang sariling bahay. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Kapatid Wang Cheng, ayos lang kayo. Ayos lang kami. Kapatid na si Hai, ang iyong anak. Tatay, bakit ka nangungutya sa isang probinsyanong asawa? Kuya Wang Zeng ay isang malaking tulong sa atin sa malaking hotel sa bayan natin. Salamat sa kanya, nagawa ng tatay mong mapanatili ang trabaho niya. Hindi niya magagawa kung wala siyang kakayahan. Bakit ka nakatayo dyan? Lumapit ka at magpakumbaba at humingi ng tawad. Ha? Anong nangyayari? Sino to ang mukha niya? Hindi ka na makakaya. Pasensya na, Kuya Wang. Walang pakialam sa mga bagay-bagay. Ikaw ba ang tumawag kay Kuya Wang? Ako ang tatay mo. Dahil siya ang kapatid ko. Ano ang dapat mong tawag sa kanya? Tatay, walang katulad mo, ha? Siya ang kaklase ko. Kung malaman ito, paano ko makikita ang tao? Ikaw. Wang. Tio Wang. Aba, ako ang may kasalanan. Pasensya na. Mabait ka, wag mo akong pagtalunan. Wag mo akong gawing issue. Tatawag niya sa'yo na tito. Bakit hindi mo tinatawag na tita? Hindi pa nga alam kung paano tatawagin si Lola. Walang masyadong problema, madalas lang siyang masama. Tatawag siya sa akin na tito. Tatawag siya sa'yo na tita. Ang laki mong pamangkin. Magpakabait ka, sa susunod na magkita tayo bibili si tito ng candy para sa'yo. Kuya Hai, tignan mo. Walang problema. Umalis na tayo muna. Ay, ingat kayo, ingat. Pag-uwi, aayusin kita. Anong kasalanan ang nagawa ko? Ay. Tingnan mo si Sun Guodong, kanina natakot ng husto. Kaya nga nagkaroon siya ng psychological trauma. Haha, sino ang makakaalam na swerte ay malas? Narating na. Ito ang kooperatiba. Pasok na tayo. Kasama kami sa produksyong grupo ng Wangjiawan. Pinadala kami ng baryo para bumili ng mga gamit sa araw-araw. May sulat ba mula sa tagapangulo ng grupo? Walang sulat, walang pahintulot. Meron. Sabihin mo agad kung ano ang kailangan. Naghihintay kami matapos ang trabaho. Pakiusap, bigyan mo ako ng 1 kilo. Asukal, 1 kilo ng asin. At pakikuha na rin ako ng ilang kahon ng posporo. Yung sesame candy ay katulad ng beef tongue cake. Bigyan mo ako ng kaunti. Anong klaseng serbisyo ito? Ihanap mo ang inyong leader. Bumili ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, umalis ka na. Sige, ayos lang. Sige na, umalis na tayo. Hindi ko na talaga maintindihan. Isa siyang tindero. Anong pinipilit niya? Para bang may utang siya sa iba? Ay, wala na tayong magagawa.
Talagang hindi tayo makakatapat sa kanya. Dahil wala tayong supply and marketing cooperative dito sa Wangjawa. Kailangan pa nating pumunta sa bayan para mag-ayos. Hindi tulad ng ibang maliliit na grupo. Sa harap ng bahay, pwedeng makabili ng uling, bigas, mantika at asin. Bakit kaya? Ang Wangjawa ay nasa liblib na lugar. Mataas ang bundok, malayo ang daan. Akala nila mahirap ang trabaho. Nakakahirap magdala ng mga kalakal. Kung magbubukas ako ng tindahan sa baryo, di ba mawawala ang mga gantimpala ko? Halaan na may baboy at pansit. Anong kabaliwan ito? Hindi pa kumakain si kuya. Pero salamat na lang at si Bobo ang nakapatay nitong baboy ramo. Kaya't nakakain natin ang baboy na ito na nilaga kasama ng pansit. Ay! Iginagalang kita, iginagalang kita. Haha! Ay naku! Kuya, Yitsen, pumunta kami ni Xiuxiu sa isang lugar. Pagkatapos namin bumalik bigla akong pumasok sa isip ko ang isang ideya. Anong ideya? Gusto kong magbukas ng isang tindahan sa ating brigada na magsisilbing ahensya ng benta. Tindahan ng ahensya ng benta. Alaynan, bakit biglang naisip mo yan? Haha. Pero kung pagbabalik tanaw, magandang bagay ito na makakatulong sa buong baryo. Para hindi na magreklamo ang mga tita at mga lola sa baryo. Pero ito, ang aming baryo ay nasa mahigit 50 milya mula sa bayan, sa gubat na daan. Hindi madaling maglakbay balik-balik dito. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Naisip ko na ang lahat habang pauwi na ako. Isipin mo, kuya. Una, mapupunan nito ang pangangailangan ng lahat. Pangalawa, makakatulong pa sa maliit na negosyo namin. Ay, hindi ako takot sa hirap. Bata pa naman tayo, hindi tayo masasayang. Haha. Talaga namang mas gumaganda ka na. Haha, ay naku. TSU, lesson. Sinasabi ko sa'yo. Dapat na siguro nating ayusin ang kasal ni Erlengzi. Ay, kailangang isali na sa plano. Haha, kung hindi, sabihin mo na lang sa atin. Yung dalawa, si Xiuxiu, sobrang nainip na. Haha, ay naku, pare, uminom ka na. Haha. Old Secretary. Sabi mo, kung darating ang bata, darating na talaga. Bakit pa siya magdadala ng bagay? Dapat lang. Hahaha. Haha, Old Secretary. Ngayon pumunta ako dito hindi lang para makita ka. May isa pa akong bagay na kailangan mong pirmahan. Ano ang pakay mo? Sinabi na sa akin ni Xiuyato ng maaga. Dalhin mo ng kaunti. Susuportahan talaga ng ating grupo ang bagay na ito. Hahaha, Juju. Ibigay mo sa akin yung sertipiko na ginawa ko. Pumunta ka sa County Supply and Marketing Cooperative at hanapin si Director Zhang. Unang ayusin mo ang mga papeles na ito. Sabay na rin, isama mo na rin yung masungit na batang iyon. Sa totoo lang, lahat ng iniisip niya ay nakatutok sa iyo. Tatay, ano bang sinasabi mo? Bilisan mo, bilisan mo. Nakakainis na. Sige, mauuna na ako. Umalis na si Tio. Ay, talagang hindi pwedeng magtagal ang babae. Anyway. Binabati ang host sa pagkakakuha ng 100 piraso ng ham sausage. Noong nakaraan, nakakuha ako ng 100 kahon ng instant noodles. Ngayon, nakakuha na naman ako ng 100 kahon ng ham sausage. Parang gusto nilang patayin ako ng buhay dito Ay naku. Sa loob ng ilang araw, magbubukas na ang tindahan ng distribusyon. Yung mga hindi ko maubos, pwede kong ibenta sa mga kababayan ko. Pagkatapos niyan, malalaman na ng buong bayan. Tanging ako lang ang makakapagbenta niyan. Kaya lahat ay magmamadaling bumili. Hindi ba't sasagana ako at yumaman? Ay naku, haha. Isang tunay na henyo sa negosyo. Mga kababayan, mga kapwa ko taga-baryo, ipinapahayag ko na opisyal ng bukas ang paggawaan ng bakal ng pamilyang Wang. Bilang pasasalamat sa inyong patuloy na pag-aalaga sa akin. Suporta, pag-unawa, tulong at pagmamahal. Ipinapahayag ko, lahat ng produkto ay kalahati ang presyo. CJ. Hoy hoy hoy. Nobyang may-ari, ano iyon? Ito ay tinatawag na beauty cream. Ito naman.
Iyong. Gusto ko noon. Kumusta mga kapatid, may gusto ba kayo? Ano ito? Medyo kakaiba, ha? Ano ito? Ano ang hamian-mian, ano yun? Talaga namang may mata kayo. Ito ay pinaghirapan kong dalhin ng todo. Huwag mong sabihin na sa mga malapit na tindahan. Kahit sa kapital ng lalawigan, hindi ito mabibili. Tara, subukan mo. Kunin mo ang isang balde, tikman mo. Paano ba ito kinakain? Madali lang ito. Tanggalin mo lang ang takip. Ibuhos mo ang mainit na tubig dito. Pagkalipas ng ilang sandali, pwede mo na itong kainin. Napakadali. Ito ay tinatawag na ham sausage. Ilagay mo ito sa instant noodles. Huwag mo nang banggitin ang lasa niyan. Sumisiksik ang init, papasok sa tiyan mo. Talagang napakasarap niyan. Pagkatapos mong kumain, gusto mo pang kumain. Totoo yan. Paano mo ibinebenta ang instant noodles at ham sausage na ito? Itong isang kahon na 2 mao ang presyo. Itong isang piraso na 1 mao ang presyo. Sobrang mahal naman ito. Ayoko na nga nito. Kailangan ganito ang pag-iisip. Yung mga produktong ito ay dumaan sa dagat at narito na. Para mong sinasabi na nakatawid ito ng kalahating mundo. At narito na sa wangjawa natin. Kung ganito ang pag-iisip mo, mahal ba ang 2 mao na benta? Hindi ito mahal. Kayo ba ay lugi o hindi? Hindi kayo lugi. Sinasabi ko, sulit ito, sulit talaga. Sobrang sulit. May punto ka dyan. Bigyan mo ako ng 1 bowl ng instant noodles. 2 hotdog, sige. Gusto ko rin, gusto ko rin. 2 lata, pakiabot. Bakit ang dami mong pera? Ay, ang sulit nito, halika, halika. Gusto ko rin, gusto ko rin. Bigyan mo rin ako ng 1, gusto ko rin. Bigyan mo rin ako ng 1. Bigyan mo ako ng 2 balde. 2 balde ng ham sausage. Bigyan mo ako ng 1. Sobrang sarap ba nito? Ang bango, hindi ko pa naranasan ang ganito kasarap sa buong buhay ko. Anong lasa ito ba? Hetong, may natirang sabaw. Bigyan mo rin ako ng 1 lago. Gusto mo rin ba? O, bigyan mo ako, bigyan mo. Anong lasa ito? Ang bango pala. Siyempre, siya ang unang nagbigay sa akin. Kung hindi ko ibibigay, kanino pa ba ibibigay ko? Bakit ko pa ibibigay sa'yo? Bigyan mo ako, bigyan mo. Kung ayaw mong ibigay, hindi na kita bibigyan. Ito ba ang tinatawag nilang instant noodles, di ba? Kunin mo na agad ang 2 balde. Anong silbi ng 2 balde? Marami kaming pamilya. Bigyan mo ako ng 10 balde. Bakit ka nang aagaw? Ako yung unang nakakuha. Oy, oy, oy. Ikaw na ang nauuna. Bigyan mo ako ng 1 balde. Huwag ka munang mag-alala. May iba pa akong magagandang bagay bukod sa instant noodles. Ano pa ba? O sige, ilabas mo para makita ko. Huwag mo nang magtago, ilabas mo na. Ilabas mo para makita. Magtiyaga ka muna. Ang magandang produkto ay hindi natatakot sa pagkaantala, di ba? Halika, narito. Lahat pakitingnan. Ito ay tinatawag na self-heating hotpot. Ang self-heating hotpot ay hindi nangangailangan ng panggatong. Hindi kailangan ng apoy. Magbuhos lang ng malamig na tubig. Ito ay kusang maluluto. May laman itong karne at gulay. Mas madali pa kaysa sa instant noodles. Ano? Pwede mo pa itong lutuin mag-isa. Ito. Nang uto ka ba? Nga. Ako, si Wang Zhang, ay laging tapat sa negosyo. Alam ito ng lahat. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo mismo. Parang dumating na. Wow! Ang bango. Tara. Ay naku. Ay naku, ang bait. Ang ganda ng kulay at amoy, ang sarap. Masulit pa ito kaysa sa kakain sa labas. Magkano kaya ang isang kainan sa labas? Yung isang kahon, 5 pence lang. Ay naku. Bili mo na lang, panatilihin mong ikatuwa. Ang saya naman yan. Tanga. Yung mga kahon ng self-heating hotpot na ito, ikaw ang bahala, kunin mo lahat. Ako rin, gusto ko rin. Ako rin, ako ang una, ako ang mauuna. Ako ang unang dumating. Gusto ko rin. Isang kagat, isang kagat. Isang kagat, bayaran muna, bayaran muna. Gusto ko rin. Ako ang nauna. Mga kababayan, bilang karagdagan sa 50% diskwento sa buong lugar. Ngayong hapon, magkakaroon din ako ng sariling shopping festival ng Wangjiawan. Malugod na tinatanggap ang lahat ng mga kababayan dito. Magandang gawin.
Huwag magpahuli habang dumadaan. Huwag magpahuli habang dumadaan. Halika, ate. Gusto ko rin, gusto ko rin. Gusto ko rin sumali. Isa-isa lang ako, susubukan ko rin. Gusto ko rin ito. Bigyan mo ako ng isa. Tingnan mo kung gaano kaaktibo ang negosyo natin ngayon. Magaling, Longshang. Kaya mo pang isipin ang shopping festival. Saan nanggaling ang napakaraming lason? Ano ito? Ito ay simula pa lang. Tingnan mo ito. Sa hinaharap, ang negosyo natin ay tiyak na magiging tanyag sa buong bansa. Kahit saan, sa loob at labas ng bansa. Sasamahan kita sa pagbibigay ng regalo. Sige, iwanan mo rin para sa akin. Iwanan mo para sa akin. Kailangan ko pa nito. Bigyan mo ako ng 2 balde ng instant noodles. Gusto ko rin ito. Sila ay talagang nagmamahalan. Ako ang hindi dapat magkaroon ng ganoong mga iniisip. Esan. Masarap, mama at papa. Balang araw, gusto kong makipagsosyo kay Tiyo pangalawa para kumita ng malaki. Hahaha. Kung talagang gusto mong makipagnegosyo kay Tito, dapat makinig ka sa mga magulang mo. Mag-aral ka ng mabuti. Magbasa ka ng mabuti. Para sa hinaharap, okay. Tulungan si Tito, naiintindihan mo. Sige, sumama ka sa nanay pabalik sa bahay. Ay naku. Kuya, hawakan mo ang perang ito. Salamat sa iyo at sa asawa mo kanina. Kung hindi, kami lang niksiw. Hindi namin kaya ang lahat. Ay naku, huwag kang magbiro. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Wala ka pang asawa ngayon. Kailangan mo ang pera ngayon. Dahil sa mga ito, ngayon na nagtagumpay ka. Kaya ang susunod na hakbang ay mag-asawa na. Kailangan mong magbigay ng paliwanag kay Xiuxiu. Tama ang sabi ng kuya mo. Hindi ka binabastos ni Erleng si ni ate. Si Xiuxiu ay isang dalagang dalaga. At nakasunod lang sa'yo ng walang pangalan o katayuan. Anong klaseng bagay yan? Ay, ano ba ang dala natin bilang mga lalaki? 2 lang ang salita, responsibilidad. Si Xiuxiu, itong batang ito. Nakita namin lahat ang iyong taos pusong damdamin. Sa mga taong ito sa aming baryo, ayaw ka nila dahil sa pagkasira ng utak mo nitong mga nakaraang taon. Ngunit si Xiuxiu lang ay hindi sumuko at nanatili sa tabi mo. Hahaha. Seje. Iksad, hipag. Ang itinuro ninyo ay ang pangakong ibinigay noon kay Xiu. Panahon na para ito ay tuparin. Jigsaw, sa mga nakaraang araw, pipili ako ng magandang araw. Pagdating ng panahon, sabay tayong pupunta para magtanong. Hahaha. Ay naku. Hahaha. Ano? Sabi mo kanina, bukas ay pupunta ka sa bahay ko para magtanong, di ba? Bakit? Ayaw mo ba? Sino ang nagsabing ayaw? Sa wakas, may kaunting konsensya pa rin. Xiuxiu, panahon na para pag-usapan natin to. Huwag mong isipin na tahimik lang si tatay mo. Sa totoo lang, nag-aalala na siya sa puso niya. Kailangan kong sabihin sa kanila mamaya, para may paghahanda sila sa isip. Hala, sandali lang. Nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito ngayon? Ah, maghukay tayo ng bamboo shoots. Parang may nakita akong. Ah, hahaha. Tingnan mo, talagang ang meron. Ang dami nating nakuha sa biyahe na ito. Haha. Tara na. CJ. Yinziden, dali, tingnan mo ang mga bitag na inilagay natin. May nahuli na tayo. Dumarating na siya. Wow! Ang laki ng manok na ito. Saktong magdadagdag tayo ng ulam ngayong gabi. Anong meron dyan? Wow, talaga.
May puting fox pa. Akala ko dati sinasabi lang ng matatanda. Siguro mahirap manghuli sa taglamig. Dahil naakit sila nitong manok. Sige na, gawin na lang natin. Ibalik mo ito doon ha. Huwag kang magulo. Narinig ko sa matatanda na ang puting fox na ito ay may espiritu. Kapag pinukpok mo, may kaparusahan ka. Pero, ay naku, meron na tayong kalapati. Huwag ka nang maging sakim, ilapag mo na. Sige, susunod ako sa'yo. Parang gusto niya tayong dalhin sa isang lugar. Sama ka sa akin, tingnan natin. Alaynan. Nasaan ang puting fox? Saan siya pumunta? Ay. Itong berdeng damo ay mukhang pamilyar. Ito. Ito ay isang pamalo. Pamalo ng dahon, di ba? Tingnan mo, itong 3 dahon ay tinatawag na lampstand. Ang 4 na dahon ay tinatawag na 4 na dahon. Lahat ng ito ay mga malaking pangitain. Tutu. Bumagsak. Ito ay mga malaking pangitain ng ilang dekada na. At ang dami pang mga hari. Talagang yayaman tayo sa pagkakataong ito. Salamat sa pakikinig sa iyo kanina. Hindi natin nakuha ang puting tigre. Kung hindi, sayang ang pagkakataon. Itsen, ay naku. Kailangan pa rin nating kumapit ng mahigpit. Bago magdilim, kailangang maibalik ang mga kabibi na ito. Haha, sige. Tito, tita. Masama ang kapalaran ng bunso naming anak. Maaga siyang naulila sa magulang. Sabi nga nila, ang nakakatandang asawa ay parang ina. Kaya maraming bagay. Ako ang kailangang magsalita bilang nakatatandang kapatid na babae. Ay, Lanhua. Kung mayroong kang gustong sabihin, sabihin mo na lang. Walang dahilan para magpaligoy-ligoy pa. Sige, sasabihin ko na ng diretsyo. Si Xiuxiu at si Erlengzi ay magkaibigan mula pagkabata. Pareho na silang nasa tamang edad. Hindi ba't panahon na para pag-usapan ang kasal? Si Erlengzi ay parang nakita kong lumaki. Ang batang ito ay matino, masipag at may mga ideya. May mga ambisyon. Basta kasama siya, kampante ako. Naku, may tatay ka bang ganito? 2 salita lang, pumayag ka na agad. Alam mo, kung sasabihin nilang tunay niyang anak. Kung hindi mo alam, iisipin mo pa na si Xiuxiu ay nakuha lang natin. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? CJ, hindi na ako magsasalita. Ikaw na ang magdesisyon. Naku, ang mga magulang sa mundong ito talaga. Lahat ay umaasang maging mabuti ang kanilang mga anak. Lalo na ako. Sasabihin ko sa'yo, si Xiuxiu lang ang anak na babae namin. Pumayag kami. Pwede pero. Yung bobo mong anak, ano ang garantiya niya para sa kaligayahan ni Xiuxiu sa hinaharap? Opo, tiya. Ngayon, nakakapagtrabaho na ang bobo. Kapag si Xiuxiu ay nagpakasal dito, tiyak na magtatamasa ng kasiyahan. Tingnan mo, hindi ba dumating na siya? Matandang tagapangulo Kui. Hindi ba ako nahuli? Hindi. Kakatapos lang namin pag-usapan ang tungkol sa iyo at kay Xiuxiu. Ay. Wow, ano ito? Ito ay. Ano to? Permanenteng brand na 28 na gulong. Magkano to? Hindi mahal, mga 200 lang. 200. Nasa bahay ba ako? Kung hindi kakain o iinom, kailangan ng 2 taon para makasav. Bobo, kumikita ka na ng malaki. Ay, ano namang halaga ng bisikleta? Pwede bang kainin ito? 12, huwag kang magmadali. May magagandang bagay pang darating. Hehehe, ha, ay naku. Ay naku. May kulang pa. Tio. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon. Alam na rin siguro ni Dear. Sana makasama ninyo akong lumihis sa tamang daan. Siguraduhin kong magiging masaya siya sa buhay na ito.
Pinangako ko na itong kasal na ito. Ha ha ha. Matagal na siyang naghihintay sa bahay para sa'yo. Bakit ka pa ngayon dumating? Ang dami mong dala. Naabala ka sa daan. Bakit ang dami mong binili? At yung bisikleta pa. Magkano kaya ito? Walang anuman. Ikaw, mabangong bata. Hindi ka pa kasal. Bakit nag-aalala ka para sa iba? Teka, tingnan mo ito. May silbi ba ang sinasabi mo? Matagal ko nang sinabi sa iyo, mga kabataan. Sa mga ganitong bagay, mas mabuting huwag na tayong makialam. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Kayo muna ang pumunta at kunin ang marriage certificate. Tungkol sa araw ng kasal na ito. Tiyo, hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Nakita ko na ito sa kalendaryong lunar. Pipiliin natin ang ika-18 ng lunar December. Maganda para sa kasal. Magandang araw, maganda talaga. Ha ha ha. Binabati namin kayo. Simula ngayon, kayo na ay formal ng mag-asawa. Salamat sa iyo, Doktor. Ha ha ha. Sige, maglapit kayo ng kaunti. Tama. Dahan-dahan, tama. CJ. Sige, tumingin sa kamera. 3, 2, 1. Saan ka nakakita ng ganitong paraan ng pagkuha ng litrato? Paano na lang ito ipapakita sa labas? Nakakahiya naman. Ano bang masama dito? Bawal ba akong yakapin ang asawa ko? Huwag mong kalimutan. Kasal na tayo at legal na mag-asawa. Magkaisa tayong mga kasama sa revolusyon. Sige, bulin mo na ako. Wala rin akong laban sa'yo. Ay, ilang araw na lang at kasal na tayo. Sa pagkakataong iyon, gusto kong tawagin ang buong baryo. Papatunayan ko sa kanila kung paano kanila dinala pa uwi ng walang saplot. Kaya sa oras na yon, huwag kang masyadong uminom. Kapag lasing ka na at hindi mo na alam ang nangyayari, hindi ko kayang akuin ang responsibilidad sa gabi ng kasal. Halika na. Sakay na. Tara na. Uwi na tayo. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati, maligayang pagdating. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating, binabati kita, pumasok ka. Umupo ka sa loob. Uy, kamusta? Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Sige, umupo ka sa loob. Umupo ka sa loob. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Maganda ang mga tao rito. Kaya nga sinasabi na malaki ang mukha ni Erlengsi. Hindi lang siya nag-imbita ng mga chef. Pati ang mga malalaking boss sa bayan ay dumating para magdiwang at bumati. Kung ang anak ko ay kalahati lang ng talino ni Erleng, sapat na akong masaya. Siyempre, alagaan namin ng mabuti si Xiuxiu. Kayo mga magulang, huwag kayong mag-alala. Makakaasa kayo, talagang makakaasa kayo. Ang saya, tayo'y mag-toast. CJ. Ha, sige. Narito na ang bagong kasal para mag-toast. Mga kasama. Salamat sa inyong pagdalo sa kasal namin ni Xiuxiu ngayon. At sa pagkain ng aming handaan. Ako at si Xiu ay mag-toast para sa inyong lahat. Kuya. Oh. Ako at si Xiu ay mag-toast para sa inyo sa mga nagdaang taon. Kung hindi dahil sa iyo at sa aking hipag, sa pag-aaruga at pag-aalaga ninyo sa akin, wala sana ako ngayong si Wang Zeng. Kuya at ate, salamat sa pagtulong ninyo kay Wang Zeng na lumaki, para maikasal ko siya ng buong puso. CJ. Ngayon lang ako nakitang magkasama kayong dalawa sa kasal. Para rin sa ikabubuti ng mga magulang natin na nasa langit. Lola at Lolo, sa araw ng kasal, bakit ka umiiyak? Maraming tao ang nakatingin. Ako'y labis na masaya hanggang umiyak. Tumingin sa kasal ng tanga, natutuwa ako sa loob. Ha. Sino ang nagsabing tanga ang manugang ko? Matalino siya. Ay,
Makinig kayong lahat. Kung may magtatawag sa kanya na tanga muli, huwag sabihin na hindi ako nagalit. Ha, halika na. Huwag umuwi hanggat hindi lasing. Uminom ka pa. Asawa, pagod ka ba ngayon? Baka mas mabuting magpahinga ka na lang. Ang isang sandali ng gabi ay napakahalaga. Nakakainis. Ang araw na ito. Matagal mo nang hinihintay, di ba? Palagi akong naniniwala na magigising ka rin. Kaya kahit gaano pa katagal, 10 taon, 20 taon, maghihintay pa rin ako sa'yo. Anong kabog ng dibdib? Nandito pa rin ang ilaw. Binabati kita, tagapagmana, na unlock mo na ang buhay. Nakuha mo na ang malaking tagumpay sa buhay. Ang achievement gift pack ay ipinamamahagi na. At sa pagkakataong ito pa talaga. Na-unlock na ang gift pack. Binabati kita, tagapagmana, na nakuha mo ang 1,000,000 na piraso ng cream strawberry. 10,000 bag ng di kalidad na pataba. 100 greenhouse na tolda. 100 hand tractor. Talagang sulit ang achievement pack na ito. Minsan lang ako matamaan ng system na ito. Lahat ay inilagay sa system space ko. Ilang taon pa at magsisimula na ang reforma at pagbubukas. Ako muna ang maghahanda sa inyo ng maaga. Pagdating ng Agos ng kasaysayan, doon magsisimula ang tunay na pag-unlad ng ekonomiya ng Wangjiawa. Ha. Alaynan, ngayon muli tayong nag-ani. Ay naku. Oh, tama. Tama na, mula nang ginamit natin sa ating nayon. Ang teknolohiya ng greenhouse na sinabi mo. Ang ani ng mga pananim ay patuloy na tumataas. Kahit ang probinsya ay naantig na rin. Hindi ba't naghahanda na silang magpadala ng isang grupo ng mga eksperto? Kumuha ng karunungan mula sa atin. Anong karunungan? Sa totoo lang, nagdagdag lang ako ng kaunting gingko sa lupa paminsan-minsan. At kaunting lokot na likido. Tay, nandito na ang grupo ng mga eksperto. Hindi na ako makikialam. Sige, salamat sa pagtulong na makipag-usap sa kanila. Oh, tama nga pala. Noong nakaraan, sinabi mo tungkol kay Boston. May ilang mga negosyante mula sa daungan sa kanya. Talagang interesado sila sa ating mga strawberry. Totoo ba iyon? Siyempre, totoo iyon. At saka, hindi lang sila bumibili ng maraming strawberry mula sa atin. Plano din nilang magtayo ng isang pabrika ng dilatang pagkain sa ating nayon para ma-export ang ating cream strawberry at makilala sa buong mundo. Ayos lang. Dahil sa iyong pamumuno, tiyak na unlad ang ating Wangjiawa. Ha. Ay naku. Ang sama talaga. Bawat bahay ay nakatanggap ng mga punla ng strawberry at mga greenhouse. Bakit tayo wala? Dahil masyado nating nainis si Wang Erlengzi. Kung alam ko lang noon. Ay, si Erlengzi ngayon ay may malaking impluensya sa nayon. Ako na ang kapitan ng grupo, parang wala lang. Kapag siya ang naging kapitan sa susunod na taon, ano na ang mangyayari sa atin?
4 na tiyo. Ang ibig mong sabihin ay, may paraan akong alam para masiguro ito. Gagawin kong hindi siya makaalis ng walang dala. Nasa inyo na lang kung kakayanin ninyo. Ayos. Ganito lang ba? Kaya mo bang kontrolin? Kapag ibinagsak mo ang buong pakete, hindi lang tao, pati elepante mamamatay. Haha. Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa na palihim? Wang Zhang, bakit ka bumalik ulit? Ay naku, alam ko na tiyak may mga tao sa likod na nagkakalokohan. Kayo pala ng dalawa. Dahil dito, tingnan yung dalawa ang mga takot nyo. Hindi ba mas mabuti kung nandyan lang kayo sa bahay? Ngayon, kayo na ang magpaliwanag. O ako na ang magpaliwanag para sa inyo. Stang ina, lalabanan ko siya. Tawa. Umalis na ang tatay natin. Pinatawag ni tatay ang mga kabarangay. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng 3 hukom na paglilitis. Kayo dalawang gago. Kinain ng aso ang inyong konsensya. Nangahas kayong maglagay ng patalim sa bodega ng grupo. Anong patalim? Pwedeng may mamatay dito. Isang bagay na dapat pagparusahan ng kidlat mula sa langit. Ang ganitong kasamaan, kahit ipatay ng 100 beses, hindi pa rin sapat ang parusa. Ang tao ay nasa iyong mga kamay. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tatay, palagi kong naiisip na, may kakaiba sa bagay na ito. Napakamapanganib at masamang hakbang. Hindi ito mukhang naiisip nila. Ay, nasaan si Wang Fugi? Bakit hindi siya makita? Tara. Nga. Sila rin. Sila talaga ang may kasalanan. Dumating na si Wang Fugi. Tawagin ang mga tao, tawagin. 4 na tito, Wang Fugi na. 4 na tito, tulungan mo kami. 4 na tito, Kapitan Zhang. Pakiusap, ipaglaban mo kami. May asawa at mga anak pa ako. Ayoko namang makulong. Wang Fugi. Ikaw ang leader ng Wang Jawa. At ikaw din ang tiyuhin nila. Halika. Magbigay ka ng pahayag sa lahat. Paano natin ito sosolusyonan? Siyempre, kailangan itong i-report sa pulis. Mga ganitong uri ng tao ay walang puso. Kahit na anak ko mismo. Hindi ko, si Wang Fugi, papatulan. O palalampasin. Mas pipiliin kong itakwil ang dugo ko. Wang Fugi, tarantado kang aso. Ikaw ang nag-utos na magnakaw kami ng droga sa bodega. Ngayon para sa sarili mong kaligtasan. Ibinenta mo kami ng walang awa. Kami ay mga hayop. Ikaw ay mas mababa pa sa hayop. Yekle, sabihin natin ang totoo. Mga kababayan, ihahayag ko ang kaso laban kay Wang Fugi. Hindi lang siya sumusuporta sa atin sa pagtakas sa bansa. Sa mga nakaraang taon, patuloy pa niyang binibenta ang pampublikong butil. Dahil dito, taon-taon nagkakaroon tayo ng tagutom. Siya ang pangunahing salarin. Walang kwenta ang sinasabi niya. Talagang isang basura siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Malinaw na itong pagbabalik sala nila. Ito ay sadyang paninirang puri sa akin. Haha, astig. Talagang kamangha-mangha. Isang eksena ng mga aso na kumakain ng aso. Batang kuneho. Sino ba ang tinatawag na aso? Sinasabi mong paninirang puri nila. Paano mo ito ipapaliwanag? Tingnan niyo ang lahat. Key na ito ay nakuha mula sa kanilang dalawa sa bodega. At ang susi na ito ay nasa kamay lamang ng sekretaryo ng grupo. O tanging ang kapitan na ito ang makakakuha nito.
Naghahanap ka pa ng dahilan. Bai Fugi, sumuko ka na. Tapos na ako. Makinig sa ulat ng organisasyon. Ang dating kapitan ng produksyon na si Wang Fugi ay nagnakaw at lumabag sa batas. At inangkin ang ariing publiko. Pang-udyok sa pag-atake. Ngayon ay binabawi na ang kanilang posisyon. Ipapadala sa kanluran upang magsagawa ng reeducation sa trabaho. Kasama si Wang Defa at Wang Gaosheng, mga kasabwat niksi, ay haharapin din. Para magsilbing babala at paalalahanan. CJ! Itong mga cancer na ito, sa wakas ay nahuli na silang lahat. Nawala na sila. Mas lalo pang gaganda ang ating Wang Jawa. Ang kasalukuyang organisasyon ay nagpasya na si Comrade Wang Zeng, ang magiging bagong pinuno ng Wang Jawa Production Team. Ito ay opisyal na anunsyo. Ay, narito na, narito na. Ha ha ha. Tatay, kalahating buwan pa lang ito. Bakit nandito na naman kayo? Kayo dalawa, anong dahilan ngayon? Dito kami ngayon para sunduin ka. Tingnan nyo nga yan. May ilang pulubi sa gilid. Ha! Wang Erleng. Ikaw nga talaga yan. Wang Fugi. Kasama si Wang Defa at Wang Gaosheng. Putang ina. Sa wakas, nahanap na kita. Kung hindi ka mamatay, ako ang mamamatay. Talagang hindi ko inasahan na makakabalik pa kayo mula sa malaking hilaga. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Kung hindi mo kami papatayin ngayon, ikaw ang magiging apo ko. Wang Fugi, tigilan na ninyo. Ngayon si Wang Zeng ang pinakamayaman sa Xia. Bawat pamilya sa aming baryo ay mayaman na milyon-milyon. Tingnan nyo pa ang tatlo ninyong magkakasama. Halos buong buhay ko para na akong aso lang. Kayo pa lang ang nakalabas. Gusto nyo na namang pumasok at magkulong ng 20 taon. Sige, palayain na natin sila. Hindi na natin pag-uusapan ang nakaraan. Kung talagang gusto nyo nang magbago, may ibibigay akong pagkakataon sa inyo. Anong pagkakataon? Magtrabaho bilang security guard sa grupo namin. Kain, tulugan at proteksyon lahat na. Talagang higit sa 10,000 ang buwan ng sahod. Ah! Salamat, Ginoong Wang.